Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong video na kung saan ipinadala po sa akin ito. No? Malamang napanood nyo na rin itong video na ito at marami na pong nagbigay ng komento at opinion at reaction. Ang video na po na ito ay almost 3 minutes. No? At ito po yung nagsabi ng People's Defiance, yung good luck sa Administrasyong Marcos. Pag ginalaw ang SMNI, pag ginalaw ang mag-amang Duterte, good luck sa administrasyon ni PBBM. At eto nga po, meron pong video na kung saan kanya pong binibira ang Pangulong Marcos. No? Bira ni Hitad, bira ng mga minions niya, bira ng SMNI, at ito pang isang kapitan na retired PM Mayor daw po, no? Itong retired PM Mayor na to ay walang iba kundi si Captain Enrique, no? Captain Dado Enrique. So ito po yung isang classic example ng PM Mayor na sobrang pagmamalabis, no? Hindi niya na inisip yung mga pinagsasabi niya. O patunayan natin mga kababayan. Panoorin natin mga kababayan, no? Pagbigyan nyo na po ito. Yung mga naaasar po, lalo kayong maasar. Eto po. Alam mo bang tingin ko sa'yo, wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry ah. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko, yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yun. Traidor yun eh. Ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na issue yan. Natatanda ko pa, nag-post ako sa Facebook eh. Na kung ayaw nyo ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon nyo ibigay kay Marcos, doon nyo ilibing sa aking slot doon. Oh, parang asip naman meron ako di ba? Then punto, bakit hinaharang yung it was a Duterte who caused the father to be buried do sa libingan ng bayani. Walang issue, may nagreklamo ba? Wala nagawa. And here you are. Hinahayaan nyo na si Tatay Digong lapastanganin, siraan ng kung sino-sino. Mr. President, you stand up for the president na pinalitan mo. Because it shows the kind of person you are. You stand up for your vice president because it shows the kind of character, the values that you have. Kung hindi mo sila tatayuan, what kind of a person are you na yung tatay mo ang tagal-tagal na hindi nakalibing, pinalibing dyan, pinayagan ni Duterte na lumibing dyan sa bayani, tapos nun ngayon ICC, imbestigahan, and all this talk. And then yung anak man lang na siyang nakatuwang mo, Uniteam kuno. And now, ano nangyari sa Uniteam? Bakit parang kleng-kleng bangwang? Wala na, di ba? Bakit? Ba't mo hinahayaan na yung mga nakapaligid sa'yo o yung pinsan mo, straight to the point, pinsan mo, tambalolong, speaker, bakit yun ang magdidikta sa'yo? Bakit binoto ba yan ng taong bayan? 200,000. Sa iyo, 31 million. Na kanino ng tiwala ng tao? Sa iyo, BBM. Anong ginagawa mo? Sinayang mo ang tiwala ng tao. Public office is a public trust. Nosedive kayo, ha? Nosedive. You better do something. Okay, nandun ako sa indignation. Tapos nun. So yan po, no, mga kababayan, no, talagang biniberate niya, chinachastise niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Sinabihan niya po na wala kang kwenta, no? Traidor ka, no? Na hindi mo man lang inisip yung ginawa ni Tatay Digong niya. Tatay niya si Digong.
Tapos hindi niya man lang daw protektahan yung BP niya na siyang naging malaking tulong sa pagkapanalo niya. Okay. Tapos ibibigay daw niya yung slot niya sa libingan ng mga bayani just in case, no? Ayaw daw ipalibing doon si Apo Lakay. Na kung hindi malilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani kung hindi dahil kay Duterte. Ito po yun. Ito po yung Kapitan na Gunggong. O, yan po yung article, o actually, na-i-vlog natin yan. Na nagbabanta po siya. No, noise dive daw po sila na sa kanyang kaisipan. No, ibinoto nila kasama ng kanyang mga pamilya. No, kumbaga dito, sa aking opinion, kumbaga, ang gusto niyang ipagawa sa Pangulong BBM, gusto niyang diktahan, sabihan ang Pangulong Marcos na you stand up for the Dutertes. Are you that freaking stupid, Mr. Enrique? No, kung nasabi ko mandalipi, sorry po, no, hindi po, correcting myself. Why does the president will only stand up for the Dutertes? Who are they? The president has the mandate base sa Constitution. The president must do his job for the entire nation and for the Filipino people, not stipulated there that he only stand up for one family or for one group, you freaking stupid moron. Diba? At mong sabihing traidor, walang kwenta ang Pangulo. Paano naging traidor ang Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Wala siyang utang na loob? Ano bang pwedeng pagkatutangan ng loob? May utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos sa sambayan ng Pilipino. May utang na loob ang Pangulong Marcos sa mga Pilipinong nagtiwala sa kanya, hindi sa iisang pamilya o sa grupo ninyo, mga gunggong. Di po ba? Tama mali. Ang tanungin mo, Mr. Enrique, magiging presidente ba si Digong mo o si Tatay Digong mo kung hindi dahil kay Amy Marcos? Ebidensya po yan. Sinabi rin ni Digong yan. Walang pondo si Digong. Hindi nga kilala si Digong sa Norte, hindi ko rin po yan kilala. Kailan lang nag-exist si Digong? Gunggong ka pala eh, Enrique. Huwag mong sasabihin walang kwenta, traidor si Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw ang traidor. Kayo ang traidor. Di ba? Unahin natin yung Tatay Digong mo. Hindi kilala yan, dahil lang kay Amy. Si Amy ang tumindig dyan. So therefore, nagbayad lang ng utang na loob si Digong sa Marcos na dapat ipalibing si Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani. At paano mo nasabing bayani ka? Paano ka naging bayani? Na meron kang islat sa libingan ng mga bayani? Paano ka naging bayani? Eh buhay ka pa. Di ba? Saka mo sabing matapang ka? Eh buhay kay. Sabi nga nila, ang mga matatapang nandun na sa ilalim ng lupa. Ang yabang mong mag-threat eh. Ang yabang mong mag-akusa. Paano naging traidor si Pangulong Bongbong Marcos? Kung traidor pala si Pangulong Bongbong Marcos, dapat i-impeach nyo na. Di ba? Kung wala siyang kwenta, so be it, yan ang pananaw mo. Pero sa sambayan ng Pilipino na mayorya, hindi siya walang kwenta. Ha? Ito, ano ang walang kwentang pinagsasabi mo? Gunggong kang Enrique ka. Wala kang pinagkatandaan. Bastos ka. Di ba? Isa kang classic example na hindi ka na-mold maigi ng PMA. Gunggong. O ito mga kababayan, ito ba walang kwenta? Ha? Yan o. Balita. PBBM's foreign trip actualized nearly 300 billion pesos investments. May 300 billion investments. Ibig sabihin, pasok sa economy, magkakatrabaho ang mga Pilipino. Ha? Ito pa, Mr. Enrique, gunggong. PBBM brought home over 200,000 jobs opportunities from his foreign trips. O ayan. Ayan ba walang kwenta? Ito ba yung traidor na pinagsasabi mo? Ha? O, ito pa ang sinabi niya sa mga policemen. PBBM renames 8 PNP camps real properties after exemplary policemen. Ha? Yan ba walang kwenta ang Pangulo? DTI reports 4 trillion pesos or 72.178 billion dollars consolidated process investment resulting from PBBM foreign trip. Ayan ba walang kwentang Pangulo? Nagbigay ng mga lupa sa mga agrarian beneficiaries. Ayan ba walang kwentang Pangulo, Mr. Enrique?
Kaya mo sinasabing walang kwentang Pangulo, traidor dahil lang sa gusto mo tumindig siya sa mga Duterte? Anong dapat tindigan sa Duterte? Walang utang na loob ang Pangulong BBM sa mga Duterte? Dahil symbiotic relationship. Tumulong si Amy kay Digong at ang balik ni Digong ay ang utang na loob kay Amy. Ano yon? O sabihin natin pinalibing sa libingan ng mga bayan si Apolacay. Quits! Yung kay Sara. Tingin mo, si Sara ang nagdala kay PBBM? Eh gusto palang maging presidente ni Tamilmil. Bakit hindi siya ang tumakbo? Di ba mga kababayan? Walang utang na loob si PBBM sa mga yan. Di ba? Kung yun ang nakikita mo, na walang kwenta, walang utang na loob, so be it. Para sa iyo yan. Pero para sa amin, hindi po kami ganun kakitid mag-isip. Dahil kami, ang nais namin na gawin ni Pangulong Bongbong Marcos ay pangsakalahatan para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Duterte. Di po ba? Kung may utang na loob man kami kay Duterte, ay yung siya ay naging presidente. Nakatulong siya sa bansa, so be it, yun ang mandato niya. Utang na loob? Wala. Trabaho niya yun. Di po ba? Trabaho niya na paangatin, pagandahin, pagsilbihan ng mga Pilipino. Compensated siya. Kaya walang dapat na sabing utang na loob o walang kwenta ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong maging presidente sana si Sara, sana ikaw nang nag-udyok. Eh hindi nga siya naudyokan ng tatay niya eh. Dahil ayaw niya. Oh, tapos sasabihin mo nakatulong si Sara? So be it. Bakit hindi rin ba nakatulong si Pangulong Bongbong Marcos sa kandidatura ni Sara? Yang utak mo, Mr. Enrique, ay hindi isang utak ng mahusay na PM mayor. You just got lucky to be a PM mayor sa palagay ko. Sa akin ding opinion. Kasi hindi mo nakikita yung tinatawag na symbiotic relationship. No? Sa aking opinion mga kababayan, walang utang na loob, no? Si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Wala. Ang mga Duterte pa nga yata ang may utang na loob dapat dyan. May utang pa sila dahil doon sa ginawa ni Apolacay. Mag-research ka, Enrique. Alam ko, buhay ka na nun. Walang iya ka. Diba? Tapos sasabihin mo, ibigay ng dahil pinalibing. Matagal ng issue yan. Tapos ng issue yan, sarado na yan. Kung doon ka nasasadlak sa pagpapalabing sa tatay, eh talagang walang kwentang utak mo. Masyadong makitid ang pag-iisip mo. Gusto mong protektahan ng Duterte? Di doon ka sa Duterte. Ano bang pinalamon sa'yo ni Duterte? Nagtatanong lang. Di po ba? Tinaasan ng pensyon ninyo. Tinaasan ng sahod ng AAP. So be it. O saan galing yung pagtaas ng mga sahod ninyo, pensyon ninyo? Ikaw, pumipensyon ka. Kumukuha ka ng pensyon, saan galing yan? Oo, karapatan mo yan dahil nagsilbi ka sa bayan. Di po ba? Pero, yung pinapalamon sa'yo, pera pa rin ng bayan. Pera ng taong bayan. Pero, ikaw, ang loyalty mo na kay Digong, na sa mga Duterte. Hindi ka nag-iisip. Ang gusto mong tulungan ay mga Duterte? Tapos sasabihin mo, pinapasok ang ICC. Pinapasok ba? Ano ang stand ng Pangulo? May statement na ba? O sige, let them come in. May statement ba? Wala. Kasi nagpapasulsul ka sa naratiba ng mga samahan ng mga nanggogoyong inchik. Sa mga bulaang mga mga Duterte Burak supporter at mga Duterte Burak vloggers and influencers. Di po ba? Ang gusto mo makialam ang Pangulo sa kanyang pinsan. Hoy, may separation tayo. Co-equal branch of power, government. Hindi pwedeng pakialaman ng executive ang legislative. Pwede silang mag-usap-usap. Pero in terms of power, na diktahan mo sila, hindi pwede. At bakit mo kinachastise yung pinsan? Dinidiktahan ba ni Martin? Si PBBM? Nasaan ang ebidensya mo? Dahil lang iniimbestigahan ng Kongreso ang SMNI? O bakit? Wala bang karapatan ng Kongreso ang mandato nila? Dahil gumawa ng katarantaduhan ng SMNI? Di ba? Kung magaling naman pala ang SMNI, bakit ang dami pang insurgents? Di ba? Oh, ikaw,
Kapitan ka, ano ginawa mo? Naubos nyo ba lahat nung time mo ang insurgents? Hindi. Di ba? Tapos ngayon, didikta mo ang Pangulo na stand, na tumindig para sa mga Duterte? Gunggong ka. Sino ka? Di ba? Kung gusto mong tumindig sa Duterte, ikaw na lang mag-isa. Dahil yung presidente mo, no, na si Duterte, kayang ibigay ang Pilipinas sa China. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo ang pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Oh, Province of Philippines, Republic of China. Di ba? Panood mo ba yon? Kinastigo mo ba si Duterte doon? O yung si Tamilmil Sara Duterte, ano ang statement niya sa West Philippine Sea? Pong choyla, chiridikong koyla, buchikek, ek, bobo chichang, chidikong tong na, buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodokongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na, chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. Galit kayo halimbawa sa mga insurgents na si PPMPA, pero ang China hindi kayo galit. Mga gunggong pala kayo eh. Gunggong ka. Hindi para sa bayan ng nais mo, Mr. Enrique. Para lang sa Duterte at sa sayo sarili. Wala kang malawak na pag-iisip. Sayang kang PMAyer. Hindi ganyan ang mga ano sa PMA. Sobra kayo. Dapat dito, imbestigahan to ni Browner. Pa-imbestigahan. Kaso, retirido na po yan. Di natin alam kung ano pa ang saklaw dyan ng AFP sa kanya eh. Di po ba? Dapat may mag-remind sa'yo. Hindi ang Duterte ang bansang Pilipinas. Wala sa mandato ng Pangulo base sa konstitusyon na tumindig lamang sa isang grupo o sa isang pamilya, kundi tindigan ang sambayanang Pilipino at ang Pilipinas. Ipagtanggol ang Pilipinas, no? Hindi ang Duterte. Gunggong pala kayo, gusto niyo protektahan yung kriminal? Birds of the same feather talaga kayo. Tapos tawag-tawag ka ng Tatay Digong. Mukhang mas matanda ka pa kay Digong. Hinayupa ka. Ano kayang tinira nitong gunggong na ito, no? Tatanong lang po, no? Kapal na mukha. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Bye-bye. God bless.